Yaw! Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. At ngayong episode, hindi basta artista o music hero ang pag-uusapan natin. Hindi lang siya basta tumutugtog ng gitara o isang tambolero kundi siya ang mismong naglagay ng haligi ng rock and roll sa Pilipinas. Siya ang nagbigay ng tinig sa mga kabataan noong panahon ng martial law. Siya rin ang naging inspirasyon ng napakaraming banda, mula Eraserheads hanggang parokya ni Edgar. Mga pamangkin, ito ang kwento ng taong nabuhay, nagkamali, bumangon, at naging alamat, si Joey Pepe Smith, ang ama ng Pinoy rock. Ipinanganak si Joseph William Feliciano Smith noong December 25, 1947, o mismong araw ng Pasko. Kung tutuusin, parang regalo siya sa mundo ng musika. Ang kanyang ama ay isang sundalong Amerikano, samantalang ang kanyang ina ay isang simpleng Pilipina. Pero kahit na parang magandang kombinasyon ito, hindi naging perpekto ang kanyang pamilya. Lumaki si Pepe na walang ama sa tabi. Bata pa lang siya, naramdaman na niya ang kirot ng kakulangan. Habang ang ibang bata ay may tatay na nagdadala ng regalo, siya, naghanap ng ibang bagay na magbibigay sa kanya ng kulay. At saan niya ito nakita? Sa musika. Noong dekada 50, sikat na sikat sina Elvis Presley at Chuck Berry. Dahil may mga base militar ng Amerikano sa bansa, dumadaloy ang musika ng rock and roll sa mga bar at kantina ng Olongapo at Clark. At doon, bata pa lang, na-immerse si Pepe sa tunog ng gitara at tambol. Sabi nga ng ilang kakilala niya, kahit walang pera, basta may tugtugan, nandoon si Pepe. Nakikinig, nanunood, nakikijam. At isang araw, may nahawakan siyang lumang gitara. Hindi bago, hindi buo, halos laspag. Pero para kay Pepe, iyon ang boses na hinahanap niya. At sa bawat strum, unti-unti niyang naramdaman, ito ang magiging buhay ko. Habang teenager, lalo pang tumibay ang pagmamahal niya sa musika. Sa murang edad, natuto siyang tumugtog ng drums at gitara, hindi dahil may nagturo, kundi dahil nagmamasid siya. Pinapanood niya ang mga veteranong tumutugtog sa bar. Nagkaroon siya ng pagkakataon makijam sa mga lokal na banda. Hindi glamorous. Minsan, bayad lang ay pagkain o ilang piso. Pero para kay Pepe, sapat na iyon. Kasi bawat tugtog, bawat kanta, bawat hiyawa ng audience, parang gamot. Mga pamangkin, isipin niyo ito. Isang batang walang malinaw na direksyon, pero may hawak na gitara at pangarap. At sa bawat nota, nararamdaman niyang may puwang siya sa mundo. Noong late 60s, unti-unting nabuo ang rock scene sa Pilipinas. Dahil sa impluwensya ng mga Amerikano, naging uso ang mga rock cover bands. At isa sa mga lugar na puno ng rockrecon, Olongapo, dito nag-ikot si Pepe. Dito siya tumugtog para sa mga sundalong Amerikano. At dito rin niya natutunan ang tunay na lifestyle ng isang rocker, sigarilyo, alak, at ang walang takot na attitude sa stage. Hindi siya natakot maging kakaiba. Hindi siya natakot sumigaw, tumalon, at sirain ang stereotype ng tipikal na music hero. Pepe was born to be wild. At dumating ang moment na nagbago ng lahat. Nakilala niya sina Mike Hanopol at Wally Gonzalez. Tatlong haligi, tatlong rebelde, tatlong music hero na handang gumawa ng sariling tunog. At dito ipinanganak ang Juan de la Cruz Band. Mga pamangkin, isipin niyo noong dekada 2070, nasa ilalim tayo ng martial law. Mahigpit, puno ng takot, puno ng censorship. Pero sa gitna ng dilim, biglang lumabas ang kantang Himig Natin. Isang kanta na parang sigaw ng kabataan. Isang awit na nagsabing, ito tayo, ito ang boses natin. Kaya hindi nakapagtataka na naging anthem ito ng buong henerasyon. Sa mga concert ng Juan de la Cruz, grabe ang energy. Mga kabataan na sabik sa kalayaan, sabay-sabay kumakanta, nagwawala, sumisigaw. At sa gitna ng lahat, si Pepe, duguan minsan, pawis na pawis, pero buo ang puso. Pero hindi lahat masaya, dahil panahon ng martial law, maraming gig ang pinagbawal. Maraming kanta ang kinontrol, pero hindi natakot si Pepe. Sa halip, mas naging matindi ang kanyang musika. Ang mga lyrics nila ay nagiging simbolo ng protesta. Hindi man diretsyong politikal, pero ramdam ang kalayaan sa bawat nota. At ang mga kabataan, lalo silang na-inspire na lumaban at manindigan. Si Pepe at ang banda niya ay hindi lang basta musiko, sila ay naging boses ng revolusyon. Mga pamangkin, bitin pa lang ito sa kwento ni Pepe Smith. Kung nag-e-enjoy kayo at gusto nyo pang marinig ang buong rockrecon ng kanyang buhay, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa Tito Daldal channel. At syempre, comment nyo rin kung sino pa ang gusto niyong i-feature natin dito, baka susunod, paborito nyo na ang kwento natin. At kung gusto nyo ma-shoutout sa next episode, ay comment lang ang pangalan nyo para mapasama sa Tito Daldal shoutout. Tara, balik tayo sa kwento. Balik tayo sa kwento ni Piaps.
At ngunit tulad ng maraming rockstar, dumating din ang madidilim na araw. Nalulong si Pepe sa droga, nahuli, nakulong, nawalan ng project, napahiwalay sa pamilya, minsan, halos wala na siyang direksyon. Pero kahit sa pinakamadilim na parte ng buhay niya, hindi nawala ang musika. Kahit nasa kulungan, kahit basag ang buhay, si Pepe ay tumutugtog pa rin. At ang fans, hindi siya iniwan, sinuportahan pa rin siya, kasi alam nila, Pepe is rock and roll. Pagkatapos ng Juan de la Cruz, sinubukan ni Pepe ang solo career. Gumawa ng album, tumugtog sa maliliit at malalaking gigs. At kahit tumatanda na siya, grabe pa rin ang stage presence niya. Kung minsan, sisirain niya ang gitara. Kung minsan, hihiga siya sa entablado. Pero lahat iyon, bahagi ng kanyang art. Nakipagkalab din siya sa iba't ibang banda. At ang mga batang music hero. Lahat gusto makasama si Pepe. Kasi siya ang simbolo. Mga pamangkin, isipin nyo, kung walang Juan de la Cruz at Pepe Smith, baka wala ring Eraserheads, Razorback, Wolfgang, o parokya ni Edgar. Kasi siya ang tulay mula foreign rock papuntang Pinoy rock. Siya ang nagbigay ng identidad. Siya ang nagpamulat na kaya nating gumawa ng sariling tunog. Kaya kahit saan ka pumunta, maririnig mo ang impluensya niya. Sa mga banda, sa mga festival, sa mga kantang tumatagos sa kaluluwa ng Pinoy. Pero syempre, hindi rin siya nakaligtas sa pagtanda. Nagkaroon siya ng health issues, stroke, hospitalizations, mahina na ang katawan. Pero mga pamangkin, grabe ang spirit niya. Kahit hirap maglakad, kahit hirap magsalita, tumutugtog pa rin siya kasama ang banda niya na, Pepe Smith with Blues and Rock Force. Sa mga comeback gigs niya, kitang-kita mo ang pagmamahal ng tao. Nakakaiyak, kasi kahit hindi na niya kayang gawin lahat, sapat ang kanyang presensya para magliyab ang entablado. Noong January 28, 2019, pumanaw si Pepe Smith sa edad na 71. At ang buong bansa, nalungkot. Pero kasabay ng lungkot, umalangaw ang kanyang musika. Nagkaroon ng mga tribute concert. Umiiyak ang mga fans, pero nagsasaya rin kasi alam nilang mabubuhay magpakailanman ang kanya ng mga kanta. Sabi nga ng isang music hero, kung may rock and roll heaven, siguradong nandoon na si Pepe Smith, tumutugtog kasama si Hendrix at si Elvis. Mga pamangkin, si Pepe Smith ay hindi perpekto. Siya ay nagkamali, nadapa, naligaw. Pero sa kabila ng lahat, naging totoo siya sa kanyang sarili. At iyan ang aral, ang musika ay hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa kasikatan. Ang tunay na musika ay galing sa puso. Kaya sa huli, si Pepe ay hindi lang isang rocker. Siya ay simbolo ng pagiging malaya, pagiging totoo, at pagiging makabayan. Mga pamangkin, ito ang kwento ng buhay ng ama ng Pinoy rock, si Joey Pepe Smith. Naway magsilbing inspirasyon ito, na kahit magkamali tayo, kahit mahulog tayo, pwede pa rin tayong bumangon at gumawa ng bagay na magbabago ng mundo. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, ang tunay na alamat, hindi namamatay. Dahil ang musika, habang may pusong nakikinig, mananatili. Daldal pa more.